Si Serena San Miguel ay 19 na taong gulang pa lamang nang pilit siyang ipakasal sa makapangyarihan at malupit na negosyanteng si Kevin John Montenegro. Ang kasal na dapat ay simbolo ng pag-ibig ay naging isang madilim na kulungan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montenegro, naranasan ni Serena ang kalupitan, pang-aabuso at pagtrato na parang isang kagamitan lamang. Lahat tiniis niya upang iligtas ang kanyang amang may sakit at ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Ngunit ang bawat sugat at latay sa kanyang katawan ay naging mitsa ng kanyang determinasyon na makalaya. Sa tulong ng matapat na mayordomang si Aling Marta at ng matapang na abogadong si Attorney Salcedo, nagsimulang bumuo si Serena na isang mapanganib na plano. Mula sa pagtatago ng mga ebidensya ng pang-aabuso hanggang sa isang madugong pagtakas sa gitna ng gabi. Hinarap ni Serena ang katusuhan ni Kevin at ang kapangyarihan ng buong angkan ng mga Montenegro. Ang nobelang ito ay isang kwento ng transformasyon kung paano ang isang biktima ay naging isang matatag na survivor. Sa pagitan ng mga courtroom battle, mga banta sa buhay at ang paghahanap ng hustisya, matutuklasan ni Serena na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang paglayo sa kanyang mapang-aping asawa, kundi ang muling pagkilala at pagmamahal sa kanyang sarili. Sa huli, sa pagguho ng imperyo ng mga Montenegro, sisikat ang isang bagong araw para kay Serena. Isang buhay na wala ng takot, wala ng kadena at puro ng pag-asa. Minsan, ang pinakamagarang mansyon ay maaari palang maging pinakamadilim na bilangguan. At ang pangakong sa hirap at ginhawa ay maaari palang maging tanikala ng pagdurusa. Halina't sabay-sabay nating pakinggan ang nakakaiyak at nakakaantig na kwento ni Kevin at Serena. Isang kwento ng pag-ibig na naging lason, ng katahimikang naging singaw, at ng isang babaeng piniling buuin ang kanyang sarili mula sa mga basag na alaala. Tunghayan natin kung paano nagapi ng liwanag ang pinakamadalim na gabi sa lilim ng Montenegro. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila luhang nakikiramay sa aking kalagayan. Nakahiga ako sa malamig at malawak na kama, hindi makagalaw. Ang bawat sentimetro ng aking katawan ay tila tinatarakan ng libo-libong karayom. Ang sakit na dulot ng mga pasa at ang init bakas ng sigarilyo sa aking hita ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalupit ang mundong ginagalawan ko. 19 na taong gulang, sabi nila ito ang edad kung kailan dapat ay nagsisimula pa lamang mangarap ang isang babae. Dapat ay nasa universidad ako, nag-aaral, tumatawa kasama ng mga kaibigan, at nangangarap na isang magandang kinabukasan. Ngunit ang aking kinabukasan ay naging isang madilim na bangungot nung pirmahan ko ang kasunduan na nagtali sa isang magandang kinabukasan. Ngunit ang aking kinabukasan ay naging isang madilim na bangungot nung pirmahan ko ang kasunduang ito. Asawa, bulong ko sa hangin. Ang boses ko halos hindi lumabas dahil sa pamamalat. Asawa na nga ba ang tawag sa isang taong ang tanging hangad ay sirain ang iyong pagkatao? Tumingala ako sa kisame ng marangyang silid. Napakaganda ng kwartong ito, mga kortinang gawa sa mamahaling tela, chandelier na kumikinang at kasangkapang ginto ang disenyo. Ngunit para sa akin ito'y walang iba kundi isang gintong hawla, isang kulungang walang rehas pero di mamagawang takasan dahil ang bantay ay isang demonyong nagngangalang Kevin. Naririnig ko ang yabag ng kanyang mga paa sa pasilyo. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay nagdudulot ng panginginig sa aking kalamnan. Yon ang tunog ng takot. Yon ang tunog ng aking kamatayan habang buhay. Bumukas ang pinto. Pumasok siya suot ang kanyang mamahaling suit, tila isang respetadong negosyante sa mata ng publiko. Ngunit sa likod ng gwapong mukhang iyon at mapupungay na mga mata ay ang isang hayop na walang awa. Hindi ka pa rin bumabangon? Malamig niyang tanong habang inaayos ang kanyang cufflinks. Huwag kang mag-inarte, Serena. Alam mo ang tungkulin mo sa akin. Hindi ako sumagot. Pinanatili kong aking tingin sa malayo. Sinusubukan na iwalay ang aking isip sa aking katawan. Ito ang tanging paraan para hindi ko maramdaman ang hapdi. Lumapit siya sa akin. Naramdaman ko ang paglubog ng kutso nang maupo siya sa tabi ko. Hinawakan niyang aking baba at pilit na iniharap sa kanya. Ang kanyang mga matay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Tandaan mo to, bulong niya. Ang hininga niya ay amoy alak at ang usok. Binili kita.
Kahit anong gawin ko sa katawan mo, wala kang karapatang magreklamo dahil ang apelidong Montenegro ang bumubuhay sa pamilya mong naghihirap. Doon ko naramdaman ang muling pag-iinit ng aking mga mata. Ang aking pamilya ang dahilan kung bakit ako nagtiis sa impyernong ito. Ang aking amang may sakit at ang aking mga kapatid ay walang makain. Ako ang naging kabayaran ng kanilang utang. Ako ang sakripisyo. Kevin, tao rin ako. Mahina akong sabi. Ang luha ay tuluyan ng pumatak. Isang malakas sa tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tao? Sa kwartong to, Serena, isa ka lang gamit. Isang gamit na kailangan kong pagsilbihan sa tuwing gusto ko. Tumayo siya at lumakad palabas. Iniwan akong muli sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking puso. Hindi na lang to purong takot, may halong puot, may halong pagkamuhing unti-unting naglalagablab. Habang nakatingin ako sa aking mga kamaong nakakuyom, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili. Hindi ako mamamatay sa kwartong ito. Dadanasin ko ang lahat ng hirap. Titiisin ko ang bawat latay. Ngunit darating ang araw na ang pangalang Montenegro ay magiging isa na lamang masasamang alaala. Hagulhol ako ngayon. Ngunit sisiguraduhin kong bukas may plano na ako. Kinabukasan ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ay hindi nagdala ng pag-asa. Sa halip nagsilbi itong malupit na paliwanag na naglantad sa bawat bakas ng nagdaang gabi. Pinilit kong itayo ang aking katawan, kahit na bawat galaw ay parang binabali ang aking mga buto. Humarap ako sa malaking salamin sa banyo. Isang estranghero ang nakatingin sa akin. Ang 19 na taong gulang na si Serena San Miguel na masayahin at puno ng pangarap ay wala na. Ang nakikita ko ay isang babaeng may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, mga labing may sugat at mga pasang kulay ube at asul sa kanyang leeg at balikat. Ito na ba ang buhay ko? Bulong ko sa aking refleksyon. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking hita kung saan iniwan ni Kevin ang marka ng kanyang sigarilyo. Namumula ito at nagnanaknak. Ang hapdi ay nanonood hanggang sa aking kalamnan. Ngunit higit sa pisikal na sakit, ang sugat sa aking dangal ang mas mahirap gamutin. Nagbihis ako sa isang high-neck na blouse para itago ang mga marka. Kailangan kong kumilos ng normal. Sa mansyong ito ang bawat dingding may tenga at ang bawat katulong mata ni Kevin. Maliban sa isa, si Aling Marta, ang matandang mayordoma na nakatingin sa akin ng may lihim na awa tuwing nagtatama ang aming mga paningin. Pagbaba ko sa dining area, nando na si Kevin. Nagbabasa siya ng dyaryo habang umihigop ng kape, tila walang nangyaring karahasan kagabi. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang kilos ay marangal, isang maskarang perpekto niyang naisuot sa harap ng mundo. Kumain ka. Utos niya nang di tumitingin sa akin. May charity event tayong pupuntahan mamayang gabi. Siguraduhin mong matatakpan mong mga yan. Ayokong mapahiya sa harap ng mga negosyante. Hindi ako maayos ang pakiramdam, Kevin. Mahina akong sagot. Binaba niya ang dyaryo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay sapat na para mapatalon ako sa gulat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nandilisik. Hindi kita tinatanong kung maayos ang pakiramdam mo. Inuutusan kita. Magpanggap ka. Ngumiti ka. Pakita mo sa akin kung gaano ka kasaya bilang asawa ng isang Montenegro. Kung hindi, tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan ang aking panga ng madiin. Alam mo kung nasa ng kapatid mong si Rico. Isang tawag ko lang mawawalan siya ng scholarship. Gusto mo bang mangyari yon? Umiling ako ng mabilis. Ang luha ay muling nagbabadyang pumatak. Hindi. Susunod ako? Binitawan niya ako ng may pandidire. Mabuti, mag-ayos ka. Darating ang stylist mo mamayang 3:00. Nang makaalis siya, naiwan akong nakatayo sa gitna ng malawak na silid. Ang aking pamilyang kanyang alas. Ginagamit niyang kahirapan namin para busalan ang aking bibig. Pero habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sa mataas na gate ng mansyon, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang charity event. Maraming tao, maraming media, maraming pagkakataon. Kung di ako makakatakas sa loob ng bahay na ito, baka sa labas may makarinig sa akin. Kailangan kong makahanap ng paraan para makahingi ng tulong nang hindi niya nalalaman. Pumunta ako sa kusina at nakita ko si Aling Marta. Nagtamang aming paningin. Sandaling huminto ang matanda sa pagpupunas ng plato. May kung anong mensahe sa kanyang mga mata, isang babala o marahil isang paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito.
Ma'am Serena, uminom na ho kayo ng gatas, sabi ni Aling Martha, pero ang kamay niya ay may inabot na maliit na piraso ng papel sa ilalim ng tray. Mabilis ko itong kinuha at itinago sa aking bulsa. Ang puso ko tumitibok ng mabilis. Ito na ba ang simula? O isa na naman tong patibong ni Kevin? Mabilis akong pumanik sa itaas. Bawat baitang ng hagdan ay tila nagpapatibok ng mas mabilis sa aking puso. Pagpasok sa banyo, nilako ang pinto at binuksan ang gripo para malunod ng tunog ng tubig ang anumang ingay na nagmumula sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang lukot na papel mula sa aking bulsa. Ang aking mga kamay nanginginig. Sa maliit na punit ng papel may nakasulat na numero at 3 salita. Tumawag ka, Attorney Salcedo? Sino si Attorney Salcedo? Isang pag-asa ba ito o isang pain? Ngunit sa gitna ng desperasyon, ang anumang hibla ng tulong ay tila isang matibay na lubid na maaari kong kapitan. Nilunok ko ang papel pagkatapos tong basahin at i-flush sa inodoro ang maliit na piraso. Di ako pa pwedeng mag-iwan ng bakas. Alam ni Kevin ang bawat galaw ko. Baka pati paghinga ko ay binibilang niya. Dumating ang hapon at kasabay nito ang mga stylist na ipinadala ni Kevin. Binihisan nila ako ng isang kulay itim na silk gown na hapit sa aking katawan. Nilagyan nila ako ng makapal na makeup, sapat para itago ang pamumutla ng aking mukha at ang mga pasa sa aking leeg na tinakpan na isang mamahaling kwintas na brilyante. Napakaganda niyo po, Ma'am Serena, sabi ng isang stylist. Ngumiti ako ng pilit. Kung alam lamang nila na ang kwintas na ito ay parang isang kadena na lalong nagpapahirap sa aking paghinga. Pagbaba ko, naghihintay na si Kevin sa paanan ng hagdan. Hinawakan niyang aking bewang ng madiin. Masyadong madiin na halos bumaon ang kanyang mga daliri sa aking balat. Ganyan nga, bulong niya sa aking tenga habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Magmukha kang tropeyo. Ipakita mo sa kanila na masaya ka sa piling ko. Isang maling galaw, Serena, alam mo na ang mangyayari sa tatay mo sa ospital? Nanigas ang aking buong katawan. Ang kanyang banta ay palaging nakasabit sa aking leeg gaya ng isang itim na ulap. Pagdating sa grand ballroom na isang sikat na hotel, sinalubong kami ng mga flash ng kamera. Nakakasilaw, nakakahilo. Ngumiti si Kevin sa harap ng mga reporter, kumakaway, tila isang mapagmahal na asawa habang ang kanyang kamay ay nananatiling mahigpit sa aking bewang. Mr. Montenegro, kamusta ang buhay may asawa? Tanong ng isang reporter. Napakasaya, sagot ni Kevin. Sabay sulyap sa akin na may kasamang mapanganib ng ngiti. Serena is the best thing that ever happened to me, right, sweetheart? Yes, very happy, sagot ko. Ang boses ko ay halos maglaho sa ingay ng paligid. Habang abala si Kevin sa pakikipag-usap sa mga business partners niya, nagdahilan ako na pupunta sa restroom. Sa una ayaw niya pa akong payagan, ngunit dahil nasa harap kami ng maraming tao, napilitan siyang bitawan ako. 5 minuto, Serena. Kung hindi ka babalik, ako mismo ang kukuha sa'yo. Banta niya sa mahinang tono. Naglakad ako ng mabilis, hindi lumingon. Sa halip na sa banyo, nagtago ko sa isang madilim na sulok ng hallway kung saan may payphone. Wala akong cellphone. Kinuha yon ni Kevin nung unang linggo pa lamang ng aming kasal. Hinalungkat ko ang aking alaala para sa numerong nakasulat sa papel ni Aling Martha. Nanginginig ang aking daliri habang pinipindot ang bawat numero. Hello? Isang baritonong boses ang sumagot. Isang boses na puno ng otoridad ngunit may bahid ng pagmamalasakit. Attorney Salcedo? Bulong ko. Ako po si Serena. Serena Montenegro? Natahimik ang kabilang linya na ilang sandali. Serena, alam ko ang nangyayari sa'yo. Pinadala ko ni Aling Martha, makinig kang mabuti, wala tayong oras. Di madaling kalabanin ng mga Montenegro pero may paraan. Tulungan niyo po ako. Papatay niya ako. Hikbi ko, pilit pinipigilan ang malakas na pag-iyak. Hindi ka pa pwedeng tumakas ngayon, babantayan kanyang lalo. Kailangan natin ng ebidensya, ang mga pasa, ang mga sugat. Kailangan mong kumuha ng litrato o medical report na hindi niya alam. Sa susunod na dalhin ka niya sa ospital o magkaroon ka ng pagkakataon makalabas mag-isa, hanapin mo ko. Paano? Hindi niya ako hayaang mag-isa? Magtiwala ka, Serena. Maghanda ka. Darating ang pagkakataon na luluwag ang hawak niya. Huwag kang susuko. Bago pa ako makasagot, naramdaman kong isang malamig na presensya sa aking likuran. Ang balahibo ko sa batok ay tumayo. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono habang ang puso ko tila lalabas na sa aking dibdib.
Sinong kausap mo, Serena? Ang boses ni Kevin ay parang galing sa hukay. Nakatayo siya sa likod ko, ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Naramdaman ko ang malalamig na pawis na gumagapang sa aking likuran habang dahan-dahang humaharap kay Kevin. Ang hawak ko sa receiver ng telepono ay tila naging yelo sa sobrang lamig. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay nakangiti sa harap ng kamera ay puno na ngayon ng purong puot. Sinong kausap mo? Ulit niya. Ang bawat salita ay parang talsik ng asido. Wala, ang pamilya ko. Gusto ko lang marinig ang boses ni tatay, pagsasinungaling ko, habang ang aking tuhod ay halos mag-umpuga na sa panginig. Isang mabilis na paghablot ang ginawa niya sa aking braso. Sinungaling? Alam kong bawat numerong tinatawagan sa manson at alam ko na wala kang dalang barya para sa payphone na ito. Sinong tinatawagan mo? Di ako nakasagot. Hinila niya ako palayo sa madilim na hallway. Di alintana kung masaktan man ako o kung may makakita man sa amin. Ang kanyang mga daliri bumaon sa aking balat. Muling binubuksan ng sakit ng mga pasang hindi pa tuluyang naghihilom. Uuwi na tayo? Deklara niya sa isang boses na walang emosyon, ngunit alam kong sa likod nito ay naglalagablab na galit. Sa loob ng sasakyan ang katahimikan ay nakakabingi. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na mabilis na naglalaho. Pakiramdam ko, kasabay ng paglayo namin sa hotel ay ang paglaho rin ng pagkakataon ko na makalaya. Si Attorney Salcedo, narinig ba niya ang pagputol ng tawag? Alam ba niya ang panganib na kinakaharap ko ngayon? Pagdating sa mansion, hindi niya na ako pinadaan sa main door. Hinila niya ako patungo sa basement, ang lugar na pinakaayaw ko dahil doon niya ginagawa ang kanyang mga parusa. Kevin, please, nag-aalala lang ako kay tatay. Pag bumakaawa ko, lumuluhod na sa harap niya habang umiiyak. Wag na po, tama na. Akala mo ba matatakasan mo ko, Serena? Akala mo ba may tutulong sa'yo? Kinuha niya ang kanyang sinturon at marahas itong hinila. Ang tunog ng katad na humahampas sa hangin ay nagpatahimik sa akin. Walang darating. Kahit ang batas nasa bulsa ko, ang pamilya mo isang pitiko lang sa kalsada sila pupulutin? Isang malakas na hampas ang dumapo sa aking likuran. Napasigaw ako sa hapde. Ang silk gown na suot ko ay tila naging manipis na papel sa talim ng kanyang galit. Ito ang para sa pagsaway mo. Hampas. Ito ang para sa pagtatangka mong lokohin ako. Hampas. Nakaiga ako sa malamig na semento. Ang aking mga luha ay humahalo sa kabok ng sahig. Nawalan na ako ng lakas na sumigaw. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang halakak ng demonyong nasa harap ko. Ngunit sa gitna ng dilim, bumukas ng bahagya ang pinto ng basement. Isang anino ang sumilip, si Aling Marta. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha ngunit may kasama itong determinasyon. Hindi siya pumasok pero may nilagay siya sa gilid ng pinto. Isang maliit na bote ng gamot at isang pirasong tinapay bago siya mabilis na umalis. Nang mapagod si Kevin, iniwan niya akong duguan, nanghihina at sa malamig na sahig. Dito ka matutulog, isipin mo lahat ng maling ginawa mo. Bukas kailangan mong humingitan tawad sa akin ng nakaluhod. Inilak niya ang pinto mula sa labas. Sa gitna ng kadiliman ng basement, dahan-dahan akong gumapang patungo sa pinto. Nakuha ko ang iniwan ni Aling Marta, hindi lang to gamot. Sa loob ng balot ng tinapay may isa pang maliit na papel. Huwag kang susuko, anak. May nakakita sa nangyari sa hotel. May kumukuha ng video, hindi ka na nag-iisa. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa akin. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. May nakakita, may ebidensya. Ang bawat latay sa aking likod ay hindi na lang basta sugat. Ito na ang magiging susi ko para maipakulong ang halimaw na ito. Ang dilim sa basement ay tila humihigop sa aking hininga. Ang bawat singhap ko ay nagdudulot ng hapdi sa aking likuran, kung saan ang tela ng aking nasirang gown ay dumidikit sa mga sugat na dulot ng sinturon ni Kevin. Ngunit sa gitna ng sakit, ang papel na iniwan ni Aling Marta ay tila isang mainit na uling na nagbibigay liwanag sa aking naghihingalong pag-asa. May nakakita, may kumuha ng video. Sino? Sa dami ng tao sa hotel, sinong maglalakas ng loob na itutok ang kamera sa isang Montenegro? Alam ng lahat ang kapangyarihan ni Kevin. Isang salita lamang niya, kayang-kaya niyang burahin ang buhay ng kahit na sino. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Aling Marta, ibig sabihin ba ay mas matapang pa sa takot, sa tindi ng
Hatid ng asawa ko? Lumipas sa mga oras sa tila mga taon, ang tanging kasama ko ay ang amoy ng luma at amag sa semento. Sinubukan ko na gamutin ang aking mga sugat gamit ang pamahid na iniwan ng mayordoma. Bawat dampi ng gamot ay nagpakatitig sa aking buong katawan, ngunit kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo ito para lang wag nang makagawa ng ingay. Kinabukasan, bumukas ang pinto. Hindi si Kevin ang pumasok kundi si Aling Martha na may dalang tray ng pagkain at isang balabal. Bilisan mo, Serena, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Nasa itaas siya, may kausap sa telepono. Galit na galit dahil may kumakalat na balita sa social media. Namilog ang aking mga mata. Balita? Tungkol po sa amin? Tumango ang matanda habang tinutulungan akong tumayo. May nagpost ng video nung kinaladkad kanya sa hallway ng hotel. Hindi malinaw ang mukha mo pero ang pagkakakilala ni Kevin hindi maikakaila. Pinapaboran niya na sa mga tauhan niya pero mabilis na itong kumalat. Naramdaman ko ang isang uri ng kaba na may halong tuwa. Ito na ba ang sinasabi ni Attorney Salcedo? Sinong kumuha, Aling Martha? Tanong ko habang naglalakad kami ng dahan-dahan paakyat sa aking silid. Isang vlogger na nandoon para sa event. Nagtatago siya ngayon dahil alam niyang hahanapin siya ni Kevin, sagot niya. Pero ang mahalaga ay nakuha na ni Attorney Salcedo ang kopya bago pa man ito madelete. Pagdating sa aking kwarto, agad akong pinaligo at pinihisa ni Aling Martha ng damit na may mahabang manggas para itago ang mga sariwang latay. Wala pang ilang minuto matapos akong makaupo sa kama, bumukas ang pinto ng marahas. Si Kevin. Pabisan siya, ang kanyang korbata ay maluwag at ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na nasusukol. Ikaw, sigaw niya. Tinuro niya ako ng kanyang nanginginig na daliri. May kasabot ka ba? Sino nag-utos sa iyo na gumawa ng eksena sa hotel para makuna ng video? Wala akong alam, Kevin. Mahina akong sagot. Pinipilit na wag ipakita ang takot. Ikaw ang humila sa akin. Ikaw ang nanakit. Hindi ko kailangan mag-utos ng kahit sino para makita ang totoo. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa aking pisngi na nagpatumba sa akin sa sahig. Huwag mo kong sasagutin ng ganyan. Akala mo ba makakatakas ka? Akala mo ba sapat na ang isang malabong video para pabagsakin ako? Lumapit siya at hinawakan ako sa buhok, pilit na iniharap sa kanya. Maglilinis tayo ng imahe, Serena, ngayon din. Gagawa tayo ng video statement. Sasabihin mo na lalaro lang yon. Sasabihin mong naglalambingan lamang tayo at hindi mo sinasadya na matisod kaya kita inalalayan. Maliwanag? Umiling ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang puot ay mas matimbang kaysa sa takot. Hindi ko gagawin yan. Lalong humigpit ang hawak niya sa buhok ko. Gagawin mo. O baka gusto mong mabalitaan na lang na ang tatay mo ay hindi na nagising sa ospital dahil nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang oxygen tank. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang kanyang pagiging demonyo ay walang hangganan. Gagamitin niya ang huling hininga ng aking ama para lang iligtas ang kanyang sarili. Hayop ka? Bulong ko sa pagitan ng aking mga ngipin. Hayop na asawa mo. Nakangisi niyang sabi. Mag-ayos ka na at sa loob na 1 oras, kailangan maging perpektong acting mo. Pag-alis niya, naiwan akong nakasalampak sa sahig. Ngunit sa ilalim ng aking kama, naramdaman ko ang isang bagay. Isang maliit na device, isang recorder na palihim na niligay ni Aling Martha kanina habang nililinisan ang kwarto. Narinig ng recorder na ito ang lahat. Ang pag-amin niya sa pananakit, ang pagbabanta niya sa buhay ng tatay ko. Ito na ang ebidensyang kailangan ni Attorney Salcedo. Hindi na lang ito basta pasa, ito ay boses ng isang kriminal. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa aking katatagan. Hawak ko ang maliit na recorder sa loob ng aking hems ng damit. Doon sa bahaging itinago ko ang tahi para hindi mapansin. Pumasok ang mga tauhan ni Kevin, mga lalaking nakasuot na may dalang mga high-end na camera at ilaw. Gagawin nilang studio ang aking silid para sa isang kasinungalingan. Pumasok si Kevin, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Ang ngiting ginagamit niya sa harap ng media, ang ngiting nagpapakita ng isang mapagmahal na asawa. Ayusin niyo ang mukha niya. Utos niya sa mga stylist. Make her look love, make her look happy. Habang nilalagyan niya ako ng kolorete sa mukha, nahuli ko ang tingin ni Aling Martha sa salamin. Bahagya siyang tumango. Yon ang hudyat. Kanina bago pumasok ang mga tauhan, nagbulungan kami. Siya ang magsisilbing tulay.
Serena, baby. Tawag ni Kevin habang lumalapit sa akin. Inakbayan niya ako at naramdaman ko ang muling pagtigas ng aking mga kalamnan. Mamaya, pag andar ng kamera, sasabihin mo lang na the video was taken out of context. We were just having a lover's spat and Kevin was trying to protect me from the crowd. Maliwanag? Tumingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Paano kung di ko kayang magsinungaling? Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Gagawin mo to para sa tatay mo, Serena. Isipin mo ang kanyang oxygen tank. Isipin mo ang kanyang huling hininga. Pumikit ako ng mariin. Gagawin ko? Nagsimula ang recording. Sa harap ng lens, naging isang mahusay na aktres ako. Ngumiti ako, humilig sa balikat ni Kevin at pinigkas sa mga salitang sinulat niya para sa akin. Bawat salita ay lasing na lason sa aking dila. Sinabi ko sa buong mundo na mahal ko ang asawa ko, na mabuti siyang tao at ang video sa hotel ay isang malaking pagkakamali lamang. Cut! Perfect! Sabi ng cameraman. Good job, sweetheart. Halik ni Kevin sa aking noo. Ang pakiramdam ng kanyang labis sa aking balat nagdulot ng labis na pandidiri sa aking sikmura. Dahil laging mabuti kang bata, bibigyan kita ng reward. Aling Martha, dalhan mo siya ng mainit na tsaa at pagkain. Hayaan niyo muna siyang magpahinga. Nang makaalis lahat ng tauhan at si Kevin ay bumaba para sa kasuhin ng pag-upload ng video, naiwan kami ni Aling Martha sa kwarto. Ang recorder, anak? Bulong ng matanda habang kunyaring nag-aayos ng aking higaan. Mabilis ko tong kinuha mula sa aking damit at inabot sa kanya. Aling Martha, mag-iingat po kayo. Kapag nahuli kayo ni Kevin, wag mo kong alalahanin. May kamag-anak ako sa labas na naghihintay ng basura mula sa mansyon. Isasama ko ito sa mga itatapon kong kalat. Doon kukunin ng attorney Salcedo ng mga tauhan niya. Paliwanag niya. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang kamay ng matanda. Salamat ho. Utang ko sa inyong buhay ko. Gagawin mong lahat para makatagal, Serena. Malapit na ang katapusan ng kanyang paghahari. Sabi niya bago mabilis na lumabas ng silid, bit-bit ang supot ng basura. Naupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng aking mga kamay. Sa labas, narinig ko ang malakas na tawa ni Kevin mula sa ibaba. Siguro iniisip niya, panalo na siya. Iniisip niya na kontrolado niya na ang naratibo, ngunit hindi niya alam na sa loob ng supot ng basurang iyon ay ang kanyang sariling boses. Ang boses na magpapatunay na siya ay isang halimaw. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Kevin na may dalang tablet. Tingnan mo, Serena, libo-libo ng shares. Naniniwala sila sa atin, you are a natural. Tumingin siya sa akin ng malalim. Isang tingin na tila may kinakalkula. Pero alam mo, may napansin ako. Si Aling Martha, masyado siyang malapit sa iyo nitong mga nakarang araw. Parang may kakaiba sa kanya. Tumigil ang tibok ng puso ko. Matagal na siyang nagsisilbi dito, Kevin. Siya lang kinakausap ko dahil siya lang nandito. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang truck ng basura na paalis na sa gate. Sana nga ganun lang yon. Dahil kung malalaman ko na may ginagawa kayong kalokohan sa likod ko, hindi niyo magugustuhan ang kasunod. Nanatili akong tahimik. Nananalangin na sana'y makalayo na ang truck bago pa magbagong isip niya. Mula sa bintana, pinanood ko ang paglayo ng truck ng basura hanggang sa maging maliit na tuldok na lamang to sa kalsada. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Ang recorder ay wala na sa loob ng mansyong to. Wala na sa teritoryo ni Kevin, ngunit ang katahimikan na bumabalot sa kwarto ay tila isang babala. Lumingon ako at nakatitig pa rin si Kevin sa akin. Ang kanyang mga matay naniningkit, tila sinusubukan na basahin ang bawat himla ng aking iniisip. Bakit parang nakakita ka ng multo, Serena? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Napapagod lang ako, Kevin. Ang daming nangyari ngayong araw. Sagot ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumabas siya ng kwarto at narinig ko ang kanyang malakas na pagtawag sa kanyang Chief of Security na si Dante. Sumunod ako ng bagya sa pinto para makinig. Dante, simula ngayon, walang lalabas o papasok sa mansyong ito nang hindi ko alam. I-check niyo lahat ng gamit ng mga katulong bago sila umuwi. At si Aling Martha, bantayin niyong bawat galaw niya. Huwag niyo siyang hahayaang lumapit kay Serena nang walang nakakakita. Utos ni Kevin. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Naghihinala na siya. Ang kalayaang binigay niya sa akin sa loob ng bahay ay tuluyan ng binawi. Lumipas ang 2 araw na tila ako'y nasa isang solitary confinement.
Di na pinapapasok si Aling Marta sa aking silid. Ang naghahatid na ng aking pagkain ay isa sa mga tauhan ni Dante, isang lalaking walang kibo at laging nakabantay sa pinto. Kahit ang pagpunta ko sa banyo kailangan mabilis. Isang gabi, habang nakahiga ako at nakatingin sa kadiliman, narinig ko ang mahinang kaluskos sa ilalim ng aking pinto. May isang maliit na piraso ng papel na isiningit noon. Mabilis ko itong kinuha. Bukid nun, sa Martes, 2:00 sa madaling araw, may sasakyan sa likod ng garden wall. Kailangan mong tumalon. Mag-iingat ka, Serena. Ito na ang huling pagkakataon. Walang pangalan pero alam kong kay Attorney Salcedo to galing sa tulong ni Aling Marta. Martes, 2 araw mula ngayon. Pero paano ako makakalabas? Ang bawat sulok ng mansyon may CCTV at ang garden wall may nakakabit na electric fence. Kinabukasan, sinubukan kong maglakad-lakad sa garden. Agad sumunod sa akin si Dante. Ma'am, bawal po kayong lumapit sa pader. Malamig niyang paalala. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin, Dante. Masyado na akong nasasakal sa loob. Sabi ko habang palihim na tinitingnan ang taas ng pader. Mataas to pero may isang bahaging malapit sa malaking puno ng mangga kung saan ang mga sanga ay lumalagpas sa pader. Kung maakyat ko ang puno, maaari akong makatawid ng hindi nadidikit sa electric fence, pero kailangan na matinding lakas at bilis. Nang gabing yon, bumalik si Kevin at tila nasa magandang mood. Good news, Serena. Ang video statement natin naging epektibo. Ang mga kaso at reklamo na balak sanang isampa ng ilang human rights group ay nabaon na. Malinis na ulit ang pangalan ko. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng aking buhok. Kaya bilang pasasalamat, papayagan kitang dalawin ng tatay mo sa ospital sa Miyerkules. Miyerkules? Isang araw matapos ang nakaplano kong pagtakas. Salamat, Kevin, sabi ko. Kahit nang totoo ay wala akong balak na abutin ng Miyerkules na kasama siya. Pero tandaan mo, dagdag niya. Ang kanyang tinig ay naging mapanganib. Isang maling galaw mo sa ospital o kahit isang maling tingin sa mga nurse, hindi lang tatay mo ang mawawala. Isasama ko ang buong pamilya mo sa impyerno. Hinalikan niya ako sa pisngi bago lumabas. Di ko na napigilan pa ang aking sarili. Agad akong tumakbo sa banyo at nagsuka. Ang pandidiri ko sa kanya ay umabot na sa sukdulan. Hinarap ko ang salamin. Ang mga pasako ay nagkukulay dilaw na tanda ng paghilom. Ngunit ang mga sugat sa aking kaluluwa ay nanatiling bukas hanggat hindi ko siya napapabayad. Martes ng madaling araw. Yon ang tinakdang oras ng aking tadhana. Kung mabibigo ako, alam kong wala na akong babalikang buhay. Pero kung magtatagumpay ako, sisiguraduhin ko si Kevin naman ang makakaranas kung paanong makulong sa isang impyernong walang takasan. Hinigpitan ko ang kuyom ng aking kamao. Kaunting tiis na lang, Serena. Konti na lang. Lunes ng gabi, hindi ako dinalaw ng antok. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay tila isang bomba na nagbibilang ng oras bago ang pagsabog. Nakahiga ako, suot ang aking pantulog, ngunit sa ilalim to ay nakasuot na ako ng itim na leggings at manipis na jacket na kinuha ko sa pinakailalim ng aking cabinet. 12:00, 1:00. Sa bawat ingay ng kuligdig sa labas, lalong bumibilis ang pintig ng aking puso. Sinisiguro kong pantay ang aking paghinga dahil alam kong baka nakikinig si Kevin sa kabilang kwarto o tinitingnan ako sa monitor ng CCTV. Alam ko may camera sa kwarto pero may isang blind spot sa gilid ng malaking cabinet. Isang munting pagkakamali ng mga installer na natuklasan ko noong 1 linggo. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa blind spot na yon. Kinuha ko ang mga unan at inayos sa mga ito sa ilalim ng kumot para magmukhang may taong natutulog. Isang lumang taktika pero ito lang ang tanging paraan. 2:00 na madaling araw, ito na yon. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana ng aking silid. Dahil nasa 2 palapag ako, kailangan kong dumaan sa pasamano patungo sa terrace kung saan mas mababa ang tatalunan ko patungo sa garden. Ang lamig ng hangin ay humampas sa aking mukha, tila nagpapagising sa aking mga natutulog na pandama. Sa baba, nakita ko ang pag-ikot ng flashlight ng isang gwardya. Nagtago ko sa likod ng malaking paso ng halaman. Nang lumampas ang gwardya sa kanto ng mansyon, mabilis akong bumaba sa pamamagitan ng pagkapit sa mga baging ng bougainvillea na gumagapang sa pader. Ang mga tinik nito ay bumaon sa aking palad pero hindi ko ininda ang sakit. Mas masakit ang manatili dito.
Nang tumama ang mga paa ko sa damuhan, agad akong gumapang patungo sa puno ng mangga. Yun ang tanging daan para malampasan ang electric fence na nakapalibot sa buong garden wall. Sino yan? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Isang boses mula sa likuran. Dahan-dahan akong lumingon, si Dante. Hawak niya ang kanyang baril. Nakatutok ang flashlight sa aking muka. Nasisilaw ako pero hindi ko ipinakitang panghihina. Dante? Bulong ko. Anong ginagawa mo rito, Ma'am Serena? Alam mong bawal lumabas ng ganitong oras. Ang kanyang boses ay malamig pero may bahid ng pag-aalindangan. Dante, parang awa mo na. Lumapit ako sa kanya, lumuluhod sa damuhan. Alam mo ang ginagawa niya sa akin, nakita mo ang mga pasa ko. Nakita mo kung paano niya ako tratuhin na parang hayop? May kapatid ka ring babae, hindi ba? Kung sa kanya gawin to, papayag ka ba? Bumaba ng bahagya ang kanyang baril. Nakita ko ang pagtatagis ng kanyang panga. Ang mga tauhan ni Kevin hindi lahat masama. Ang iba'y biktima ng kanyang pera at pananakot. Paalisin mo na ako, Dante. Hindi ko sasabing nakita mo ko. Sabihin mo na lang nakatakas ako sa ibang paraan. Pagsusumamo ko. Ang mga luha ko'y tuluyan ng pumatak. Matagal na katahimikan ang namayani. Sa malayo, narinig namin ang alarm. Ang tunog ng sasakyan. Ang sasakyang naghihintay sa akin. 5 minuto. Mahinang sabi ni Dante. Sa loob ng 5 minuto, magpapatunog ako ng alarm. Siguraduhin mong wala ka na rito bago mangyari yon. Salamat, Dante. Maraming salamat. Di na ako nag-aksaya pa ng panahon. Inakyat ko ang puno ng mangga ng may bilis na di ko akalaing taglay ko. Ang bawat sanga nanginginig pero hindi ako huminto. Nang marating ko ang sangang lumalagpas sa pader, nakita ko sa baba ang isang itim na SUV. Patay ang mga ilaw pero bukas ang pinto nang makita ako. Tumalon ako. Ang pagbagsak ko sa lupa ay masakit. Parang nayanig ang aking buong sistema. Ngunit agad akong binuhat ng 2 lalaki patungo sa loob ng sasakyan. Serena, ayos ka lang? Si Attorney Salcedo. Takbo na po, parang awan nyo na. Ungol ko habang sinasara ang pinto. Saktong pagkaarangkada ng sasakyan, narinig namin ang malakas na tunog ng sirena mula sa loob ng manson. Ang mga ilaw sa paligid ay nagbukas. Nakita ko sa side mirror ang paglabas ni Kevin sa balcony. Galit na galit, sumisigaw, habang hawak ang kanyang baril. Nagpaputok siya pero huli na. Malayo na kami. Napasandal ako sa upuan ng sasakyan, hinihingal, nanginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakalanghap ako ng hangin na hindi amoy takot. Ligtas ka na, Serena? Sabi ni Attorney Salcedo habang inaabutan ako ng tubig at kumot. Dadalhin ka namin sa isang safe house sa labas ng probinsya. Doon sisimulan natin ang pagbuo ng kaso laban sa kanya. Tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng galos at dugo mula sa mga tinik ng bougainvillea. Ngumiti ako sa gitna ng aking pag-iyak. Ang 19 na taong gulang na si Serena San Miguel ay pumanaw na sa loob ng mansong iyon. Ang Serena na kasama nila ngayon ay ang babaeng sisiguro na bawat tuhang pumatak ay may katumbas na hostisya. Ang amoy ng antiseptiko at ang katahimikan ng maliit na kwarto sa safe house ay dapat sanang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay napapatayo pa rin ang aking balahibo. 3 araw na ang nakalilipas mula nang tumalon ako sa pader na iyon, pero pakiramdam ko. Naramdaman ko pa rin ang hininga ni Kevin sa aking leeg. Kailangan mong kumain, Serena? Malumanay na sabi ni attorney. Habang inilalapag ang isang mangkok ng lugaw. Kailangan mong magpalakas dahil magsisimula na tayo sa formal na pagdedemanda sa susunod na linggo. Paano ang pamilya ko, attorney? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Alam ni Kevin kung nasaan sila. Hindi nila sila titigilan. Huminga ng malalim ang abogado. Nalipat na namin ang tatay mo sa isang ospital na pag-aari ng isang kaibigan. Binabantayan sila ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sa ngayon, hindi alam ni Kevin kung nasaan sila, pero hindi ako magsisinungaling sa'yo. Nagwawala siya. Binuksan ni Attorney Salcedo ang telebisyon sa maliit na sala. Tumambad sa screen ang mukha ni Kevin. Mukha siyang miserable, magulo ang buhok. Mapula ang mga mata at tila isang nagdadalamhating asawa sa harap ng mga reporter. Nananawagan po ako sa sino mang nakakita sa asawa ko, kay Serena, sabi ni Kevin sa interview. Ang boses ay tila basag. Serena, sweetheart,
Kung narinig mo ito, bumalik ka na. Alam kong nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, pero handa akong magbago. Natatakot ako na baka may masamang nangyari sa'yo. Baka dinukot ka ng mga taong gustong sirain ang pamilya natin. Naramdaman ko ang pag-akit ng asido sa aking lalamunan. Napakagaling niyang artista, bulong ko. Ginagawa niyang biktima ang sarili niya. Hindi lang yan, dagdag ni Attorney Salcedo. Naglabas siya ng wanted poster, nag-aalok ng 5 milyong piso sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan mo. Sinabi niya sa mga otoridad na ikaw ay dumaranas ng mental breakdown at kailangan ng agarang medikal na atensyon. Ito ang kapangyarihan ni Kevin Montenegro. Kaya niyang baluktutin ang katotohanan hanggang sa magmukhang kasinungalingan ng hustisya. Sa mata ng publiko, ako ang asawang nawawalan ng baed at siya ang tapat na asawang naghahanap sa akin. Kailan natin ilalabas ang recorder? Tanong ko, determinadong tapusin ang palabas niya. Hindi pa pwede, Serena. Kailangan nating ayusin ang chain of custody para di nila masabing tampered o gawa-gawa lang ang audio. At kailangan natin na makuhang testimonya ni Aling Marta at Dante. Sila ang magpapatunay na hindi lang to basta recording, kundi isang pattern ng pang-aabuso. Kinabukasan, isang masamang balita ang dumating. Isang text message ang nagtanggap ni Attorney Salcedo mula sa isa sa mga tauhan niya. Nasunog ang lumang bahay ng mga San Miguel. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Ang maliit naming bahay sa probinsya, ang tanging alaala ng aking kabataan bago ko naging asawa ng isang demonyo ay abo na. Hindi to aksidente, ito ay mensahe. Isang babala mula kay Kevin na kahit wala ako sa tabi niya, kaya niya pa ring sunugin lahat ng mahalaga sa akin. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nakikita. Sabi ko, habang ang takot ay unti-unting napapalitan ng malamig na galit. Attorney, ayoko nang magtago. Kung gusto niya ng gera, ibibigay ko yun sa kanya. Anong balak mo, Serena? Gagamitin natin ang sarili niyang sandata? Sagot ko habang nakatingin sa kamera ng aking hiniram na cellphone. Kung gusto niyang makita ko ng publiko, ipapakita ko sa kanila ang tunay na Serena Montenegro. Naupo ako sa harap ng kamera. Di ko tinago ang mga pasa sa aking leeg na bagaman magaling na ay bakas pa rin. Di ko inayos ang aking buhok. Hinarap ko ang lente ng may paninindigan. Ako si Serena San Miguel Montenegro. Panimula ko, ang boses ko'y buo at walang panginginig. At ang video na ito ay hindi tungkol sa paghanap sa akin. Ito ay tungkol sa pagtakas ko mula sa isang halimaw. Ang pagpindot sa upload button ay tila pagpapakawala ng isang bala na alam kong hindi na maaaring bawiin. Sa loob lamang ng ilang oras ang aking mukha, hindi bilang isang dekorasyon sa braso ni Kevin, kundi bilang isang babaeng biktima na lumalaban, ay kumalat sa bawat sulok ng social media. Serena, handa ka na ba sa bagyong darating? Tanong ni Attorney Salcedo habang pinapanood namin ang mabilis na pag-akyat ng views at shares. Matagal na akong nasa gitna ng bagyo, Attorney. Ngayon, gusto ko na naman siyang malunod. Sagot ko. Di nagtagal ang mga komento bumaha. May mga nagduda. Tinatawag akong gold digger na gumagawa ng kwento para sa pera. Ngunit mas maraming nagpahayag ng suporta, lalo na nang ipakita ko sa video ang mga peklat ng bakas ng sigarilyo sa aking hita. Ang mga larawang lihim na kinuha ni Aling Marta bago ko tumakas ay inilakip din namin. Ang katotohanan na may sariling bigat na mahirap itanggi. Ngunit ang gante ni Kevin ay mabilis at malupit. Kinahapunan isang balita ang sumabog. Ang National Bureau of Investigation sa ilalim ng impluwensya ng mga Montenegro ay naglabas ng warrant of arrest laban sa akin. Ang paratang, theft at libel. Sinampan ako ni Kevin ang kasong pagnanakaw ng mga alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at paninirang puri. Ganon siya maglaro. Paliwanag ni Attorney Salcedo. Gagamitin niyang batas para pilitin kang lumabas sa pinagtataguan mo. Kapag nasa ilalim ka na ng kustodiya ng mga pulis na hawak niya, mas madali ka niyang makukuha. Anong gagawin natin? Tanong ko. Muling naramdaman ang malamig na kamay ng takot. Haharap tayo, pero hindi sa mga pulis na binili niya. Pupunta tayo sa Department of Justice. Maghahain tayo ng petition for writ of amparo at formal na isasampa ang kasong violation of RA 9262 o Anti-Violence Act Against Women and Their Children. Habang naghahanda kami, nakatanggap ako ng isang video call mula sa isang di kilalang numero. Laban sa payo ni Attorney Salcedo, sinagot ko ito. Tumambad sa screen ng mukha ni Kevin.
Wala na ang maskara ng malungkot na asawa. Ang kanyang muka, puno ng demonyong isip. Akala mo ba nanalo ka na, Serena? Bulong niya. Ang background ng video niya pamilyar. Nanlaki ang mga mata ko. Ang kwarto sa ospital ni tatay. Ang ganda ng video mo, sweetheart. Pero alam mo ba kung anong mas magandang video? Ang paghinto ng makinang nagpapatibok sa puso ng tatay mo. Hayop ka, Kevin. Huwag mong idadamay ang tatay ko. Sigaw ko. Ang luha ay muling dumaloy. Kung galon sumuko ka, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4, mag-isa. Sa loob ng 2 oras kapag nakita kita, hahayaan kong mabuhay ang pamilya mo. Kapag hindi, sisiguraduhin kong sa sementeryo na ang susunod nilang tuloy. Pinatay niya ang tawag. Serena, wag! Isang patibong yan? Pigil sa akin ni Attorney Salcedo nang makita niyang kinuha kong aking jacket. Hindi ko po pwedeng hayaang mamatay ang tatay ko nang dahil sa akin, attorney. Ako ang kailangan niya. Ako lang. Makinig ka, Serena. Inaasahan niyang susugod ka ng walang plano. Yan ang pagkakamali mo noon. Huwag mo nang uulitin ngayon. Hawak ni Attorney Salcedo ang aking mga balikat. Pilit akong pinapakalma. May mga tao na tayo sa ospital. Nililito ka lang niya. Ang video na nakita mo ay maaaring luma o pre-recorded. Magtiwala ka sa sistema natin. Napaupo ako sa sahig, humahagulhol. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa aking kalayaan. Ito ay isang laro ng chess kung saan ang buhay ng mga mahal ko ay mga piyesa. Sa gitna ng aking pag-iyak, tumunog ang cellphone ni Attorney Salcedo mula kay Dante. Attorney, nalaman ni Kevin na ako ang nagpatakas sa kanya. Paalis na ako ng bansa pero bago yon, pinadala ko na sa email mo lahat ng CCTV footage ng mga gabing sinaktan niya sa Serena. Kasama ng audio ng mga pagbabanta niya. Tapusin niyo na siya. Tumingin sa akin si Attorney Salcedo, may matatag ng ngiti. Serena, nakuha na natin ang checkmate? Ang bawat tipa ng keyboard ni Attorney Salcedo ay tila putok ng baril na tumatapos sa kapangyarihan ng mga Montenegro. Gamit ang mga CCTV footage na ipinadala ni Dante, hindi lang namin napatunayan ang pang-aabuso. Naipakita rin namin ang sabwata ni Kevin sa ilang tiwaling opisyal para baluktutin ang batas. Serena, hindi tayo pupunta sa Pier 4. Seryosong sabi ni Attorney Salcedo habang mabilis na nag-aayos ng mga papeles. Dadalhin natin ang laban sa Department of Justice, pero kailangan natin kumilos ngayon din dahil alam ni Kevin na wala na si Dante. Magiging desperado siya. Habang bumabiyahe kami patungo sa lungsod, hindi ako mapakali. Ang bawat sasakyan na sumusunod sa amin, tila banta. Ngunit sa gitna ng biyahe, tumunog ang aking hiram na cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito nang may nanginginig na kamay. Hindi si Kevin ang nasa video. Si Aling Marta. Nakatali siya sa isang silya at may dugong umaagos sa kanyang noo. At sa likod niya ay ang pamilyar na dingding ng basement ng mansyon. Serena, wag kang pupunta. Bitag ito. Ang mahinang bulong ng matanda bago siya sinampal ng isang tauhan ni Kevin. Hayop ka, Kevin. Sigaw ko sa loob ng sasakyan. Halos mapunit ang aking lalamunan sa galit. Hindi lang ang tatay ko, pati na ang taong nagmamalasakit sa akin sa loob ng impyernong iyon ay idinamay niya. Attorney, kailangan natin bumalik sa mansyon. Sabi ko ng may malamig at determinadong boses. Mamatay ka na lamang doon. Serena, hayaan natin na ang mga pulis ang gumawa niyan. Hindi sila aabot. Attorney, kilala ko si Kevin. Kapag naramdaman niyang talo na siya, susunugin niyang lahat kasama na ang mga ebidensya at ang mga taong saksi sa kademonyohan niya. Hindi ko hahayaan na mamatay si Aling Marta para lang sa akin. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Attorney Salcedo. Sa sunod na paghinto ng sasakyan sa isang traffic light, mabilis akong lumabas. Tumakbo ko patungo sa isang nakaparadang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Pag-aari na isang delivery rider na sandaling bumaba. Pasensya na ho, kailangan ko hong iligtas ang buhay ko. Sigaw ko habang pinapaandar ang motor. Salamat sa mga kapatid ko sa probinsya. Natuto akong magmaneho nito nung bata pa ako. Habang binabaybay ko ang daan. Pabalik sa mansong naging kulungan ko, ang hangin ay hindi na amoy takot. Amoy galit na ito. Galit na naipon sa bawat sampal, bawat sipa at bawat bakas ng sigarilyo. Pagdating ko sa gate, wala ng mga gwardya. Nakabukas ito ng malaki, tila isang paanyaya ng isang bitag. Pinaharurot ko ang motor hanggang sa pintuan ng mansyon.
Pagpasok ko, ang marangyang sala wasak na. Ang mga mamahaling vase ay basag at ang mga painting ay punit-punit, isang palatandaan na nagwala ang halimaw bago magtago. Kevin, nandito na ako. Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw sa buong bahay. Ilabas mo si Aling Marta. Ako ang kailangan mo, di ba? Tapusin na natin to. Isang halakak ang narinig ko mula sa itaas ng hagdan. Nakatayo doon si Kevin, hawak ang isang bote ng mamahaling alak sa isang kamay at isang baril sa kabila. Mukha siyang taong galing sa hukay, madungis, magulo ang pananamit at ang kanyang mga mata ay wala na sa katinoan. Nandito na ang paborito kong asawa. Nakangisi niyang sabi. Akala ko ba matalino ka na? Bakit ka bumalik sa hawla? Pakawalan mo si Aling Marta, Kevin. Wala siyang kasalanan. Ako ang lumaban sa iyo. Ako nagsumbong. Lahat kayo, traidor. Sigaw niya, sabay putok ng baril sa kisame. Ang tatay mo, si Dante, ang matandang yon, lahat kayo binuhay ko. Ngunit lahat kayo kinagat ang kamay na nagpapakain sa inyo? Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Alam mo ba, Serena, nung una kitang makita, akala ko, ikaw ang kukumpleto sa buhay ko. Isang magandang manika na susunod sa lahat ng gusto ko. Pero sinira mo ang lahat. Ngayon, wala na akong negosyo. Wala na akong pangalan. Ang mga Montenegro ay pinagtatawanan na sa balita dahil ikaw ang sumira sa sarili mo, Kevin. Hindi ako manika. Tao ako. Bigla siyang sumugod at hinablot ang aking buhok. Tinulak ko ang dingding at tinutok ang dulo ng baril sa aking sentido. Kung ganon, mamamatay kang tao, Serena. Pero huwag kang mag-alala. Susunod ako. Magsasama tayo sa impyerno. Sa sandaling iyon, narinig namin ang malakas na sirena ng mga pulis sa labas. Ang mga pulang ilaw na tumatagos sa mga bintana. Huli na, Kevin, bulong ko. Habang ang luha ko'y humahalo sa pawis. Tapos na ang palabas mo. Imbes na matakot, mas lalo pang humigpit ang hawak niya sa baril. Kung mamamatay ako, isasama kita. Ngunit bago pa niya makabit ang gatilyo, isang malakas na paghampas ng matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo mula sa likuran. Si Aling Marta, duguan, nanghihina, pero hawak ng isang tansong estatwa na kinuha niya sa side table. Nakatakas siya mula sa basement. Bumitaw si Kevin sa akin, napaluhod sa sahig at doon ko na kinuha ang pagkakataon. Sinipa kong baril palayo sa kanya at mabilis na kinuha ito. Sa unang pagkakataon, ako naman ang nakatutok sa kanya. Serena, wag! Bulong ni Aling Marta habang pilit na tumatayo. Huwag mong dungisan ang kamay mo para sa kanya. Hayaan mong batas ang tumapos sa kanya. Tumingin ako kay Kevin, ang lalaking kinatatakutan ko ng maraming buwan. Mukhang kawawa na ngayon sa paanan ko. Nanginginig ang aking kamay, hawak ang baril. Gusto kong iputok, gusto kong bawiin ng sakit, pero naalala ko ang sinabi ni Attorney Salcedo. Ang hustisya hindi pagiging tulad ng halimaw. Binaba ko ang baril, saktong pagpasok ng mga armadong pulis sa loob ng mansyon. Isuko ang armas? Sigaw ng mga otoridad. Tinaas ko ang aking mga kamay habang ang mga pulis mabilis dinaluhong si Kevin para pusasan. Tumingin ako kay Aling Marta, niyakap siya na mahigpit. Ligtas na tayo? Hikbi ko. Ligtas na tayo. Ang loob ng korte amoy lumang papel at formalidad, isang mundong malayo sa madugo at madilim na basement ng mansyon. Nakaupo ako sa tapat ni Kevin. Sa unang pagkakataon, hindi niya suot ang kanyang mamahaling suit. Suot niyang orange t-shirt na mga bilanggo, ngunit sa likod ng rehas ng kanyang mga mata, nandoon ang mapanganib na kislap na tila nagsasabi hindi pa tapos ang laban. Ang prosekusyon ay naghahain ng mga ebidensyang CCTV footage, audio recordings at ang testimonya ng mga biktima. Pahayag ni Attorney Salcedo ng may buong kumpiyansa. Sa bawat salitang binitawan ng aking abogado, naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng kadena sa leg ni Kevin. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita kong isang matandang lalaki nakaupo sa hanay ng mga tagapakinig. Si Don Teodoro Montenegro, ang ama ni Kevin, ang tunay na arkitekto ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga daliri tila may tinitipang ritmo sa kanyang tungkod. Nang matapos ang session para sa araw na yon, hinarang ako ni Don Teodoro sa labas ng courtroom. Serena, ang kanyang boses parang kalawang na humahaplos sa bakal. Akala mo ba hustisyang nakuha mo? Ang ginawa mo hindi paglaya, kundi pagpili ng mas malubhang parusa. Wala na kayong panakot sa akin, Don Teodoro? Matapang kong sagot. Nasa amin ang ebidensya, ang anak niyo ay isang kriminal?
Ngumiti ang matanda, isang ngiting mas nakapangingilabot kaysa sa halakak ni Kevin. Ang ebidensya po pwedeng mawala. Ang saksi po pwedeng patahimikan at ang pamilya po pwedeng maglaho sa isang iglap. Di ko pinansin ang kanyang banta hanggang sa makarating ako sa safe house. Doon tumambad sa akin si Attorney Salcedo na namumutla habang hawak ang kanyang telepono. Serena, may problema, bulong niya. Ano yon? Ang tatay ko ba? Hindi, si Aling Marta. Nawawala siya. Ang sasakyang maghahatid sana sa kanya sa Witness Protection Program na hanap sa abandonadong gilid ng highway. Walang bakas ng matanda, tanging tsinelas na puno ng dugo. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang huling alas, hindi si Kevin ang huling kalaban, kundi ang buong pundasyon ng mga Montenegro. Gagamitin nila ang buhay ng mga taong tumulong sa akin para pilitin akong bawiin lahat ng aking testimonya. Maya-maya pa tumunog ang aking cellphone, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, isang litrato ni Aling Marta. Nagtapos ay tinakatutok na ang baril sa ulo. Bawiin lahat ng kaso bukas sa hearing. Sabihin mong pinilit ka lamang ni Attorney Salcedo na gumawa ng kwento. Kapag hindi mo ginawa, ang susunod na litratong matatanggap mo ay ang bangkay ng matanda. At pagkatapos niya ang kapatid mo naman? Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ito ang dahilan kung bakit walang naglalakas loob na lumaban sa kanila. Hindi dahil wala na silang kasalanan, kundi dahil handa silang pumatay ng lahat para manatiling malinis. Serena, huwag kang makikinig sa kanila. Pakiusap ni Attorney Salcedo. Kapag bumigay ka ngayon, mawawala ng saysay lahat ng pinagdaanan mo. Papatayin pa rin nila si Aling Marta kahit sumunod ka dahil siya ang pinakamalakas na saksi. Pero hindi ko kayang panoorin silang mamatay dahil lang sa akin. Sigaw ko sa pagitan ng hikbi. Ako ang nagdala sa kanila sa panganib na to. Tumayo ako at hinarap ang salamin. Ang Serena na nakikita ko ay hindi na ang 19 na taong gulang na batang babaeng umiiyak sa hita ni Kevin. Ang Serena na ito ay may apoy sa mga mata. Attorney, tawagin mo ang mga kontak mo sa media. Sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Kung gusto nilang maglaro ng madumi, ipapakita natin sa buong mundo kung gaano kadumi ang mga Montenegro. Hindi lang si Kevin ang ibabagsak natin, isasama rin natin ang buong ang kanila. Isang plano ang nabuo sa aking isipan, isang mapanganib na sugal kung saan ang taya ay ang aking sariling buhay. Kung kailangan na maging pain ako para mahanap si Aling Marta, gagawin ko. Ang sumunod na araw ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Sinunod ko ang utos si Don Teodoro sa panlabas. Nagpadala ako ng mensahe na payag ako makipagkita para ayusin ang pagbawi sa aking testimonya. Ngunit sa ilalim ng aking suot na jacket, nakadikit sa aking balat ang isang maliit na GPS tracker na binigay na isa sa mga pinagkakatiwalaang contact ni Attorney Salcedo. Serena, ito ang pagpapakamatay. Pigil sa akin ni Attorney Salcedo bago ko sumakay sa itim na sasakyan na ipinadala ng mga Montenegro. Ito lang ang paraan para mahanap si Aling Marta, Attorney. Kapag nakuha ninyo ang signal, huwag kayong susugod kaagad. Hintayin ninyo ang hudyat ko, bilin ko. Hindi ko alam kung saan kinuha ang tapang na to, pero alam kong wala na akong babalikan. Dinala ko ng sasakyan sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Isang lugar na amoy kalawang at tuyong dugo. Pagpasok ko, tumambad sa akin si Don Teodoro. Nakaupo sa kanyang silya na parang isang hari sa gitna ng dumi. Sa gilid niya nakita ko si Aling Marta, puro ng pasa ang kanyang muka at halos hindi na makadilat, pero humihinga pa siya. Nandito na ang matalinong manugang. Nakangising sabi ni Don Teodoro. Nasa na mga papeles na pirmado mo na. Pakawalan mo muna si Aling Marta, matigas kong sabi. Hindi ko ibibigay ang pirma ko hanggat hindi siya nakakalabas ng buhay sa bodegang to. Tumawa ang matanda, isang tawang walang kaluluwa. Wala ka sa posisyon na magdikta, Serena. Pirmahan mo to o papatayin ko siya sa harap mo. Nilapag na isa sa kanyang mga tauhan ang affidavit sa harap ko. Binasa ko to ng mabilis. Dito nakasaad lahat ng paratang ko kay Kevin na gawa-gawa lamang na ako ay binayaran ng mga kalaban nila sa politika. Si Attorney Salcedo ang utak ng lahat. Kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking kamay. Sa sandaling yon, nagtamang paningin namin ni Aling Marta. Umiling siya ng bahagya. Kahit nahirap na hirap. Wag, Serena. Wag, bulong niya. Pirmahan mo na. Sigaw ni Don Teodoro.
Pinirmahan ko ang papel, ngunit bago ko to iabot, nagsalita ako. Alam mo ba, Don Teodoro, nang bawat salitang binitawan mo rito ay naririnig na ngayon ng National Bureau of Investigation? Ang tracker na suot ko hindi lang GPS. Ito ay isang live microphone. Napatigal ang matanda. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkapanalo patungo sa purong pagkabigla. Halughugin siya, utos si Don Teodoro sa kanyang mga tauhan. Kinaladkad ako ng mga lalaki at pilit na hinanap ang device. Nang mahanap nila ito sa aking bewang, marahas itong tinapon ni Don Teodoro at dinurog ang kanyang tungkod. Akala mo ba ililigtas ka nila? Malayong lugar na to. Mamamatay ka muna bago sila makarating. Angal ng matanda. Nilabas niya isang baril mula sa kanyang bulsa. Kung ang anak ko ay mabubulok sa rehas dahil sa'yo, sisiguraduhin ko, wala ka nang mabuhay na makikita pa sa kanyang paglaya. Pinikit ko ang aking mga mata. Hinihintay ang putok. Ngunit sa halip putok ng baril ni Don Teodoro, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa bubog ng bodega. SWAT! Drop your weapons! Ang paligid ay napuno ng usok ng mga flashbang. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kamay na humila sa akin. Si Attorney Salcedo, kasama ng mga armadong otoridad. Nakuha namin ang audio. Serena, sapat na yon para sa kasong kidnapping at attempted murder laban sa matanda, sigaw ni Attorney Salcedo. Nakita ko si Don Teodoro, pilit na tumatakas, pero mabilis siyang napalibutan ng mga pulis. Sa wakas, ang hari ng kadiliman ay napaluhod sa simento. Tumakbo ko patungo kay Aling Marta. Aling Marta, gising ho. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at gumiti. Sabi ko sa'yo, matapang ka, Serena. Habang nilalabas kami sa bodega, nakita ko ang pagsikat ng araw na abot tanaw. Para tong isang bagong simula, ngunit alam ko may 2 kabanata pa ang kailangan tapusin. Ang formal na sentensya ni Kevin at ang muli naming pagkikita sa huling pagkakataon. Ang bawat takbang ko sa pasilyo ng korte tila mas magaan, ngunit bawat tibok ng puso ko ay tila paalala na ito na ang huling yugto. Wala nang takot na dati bumabalot sa aking pagkatao. Ang Serena na dati ay nanginginig sa isang sulyap pa lang ni Kevin ay wala na. Ang nakaharap nila ngayon ay ang babaeng muling nabuo mula sa mga abo ng sarili niyang pighati. Puno ang courtroom, ang media, ang mga osisero at ang mga natitirang kamag-anak ng mga Montenegro na ngayon nakatungo dahil sa kahiyan. Sa kabila, nakaupo si Don Teodoro, nakaposas ang kanyang wheelchair at ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon. Walang buhay at puno ng pait. At sa gitna ni Kevin, mas lalong pumayat si Kevin. Ang kanyang mga mata ay matalim ang tingin, tila hindi nakatulog. Nang magtamang aming paningin, hindi na siya ngumisi. Sa halip, isang blankong titig ang ibinigay niya sa akin. Isang titig na puno ng pagkamuhing wala nang pupuntahan. Tumayo ang lahat, deklara ng bailiff. Pumasok ang hukom. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Nagsimula ang pagbasa sa pinal na testimonya. Nilantad ni Attorney Salcedo ang lahat mula sa mga latay sa aking katawan, ang pagtatangka na pagpatay kay Aling Marta hanggang sa mga ilegal na transaksyon ng kumpanya ng mga Montenegro na nadiskubre ni Dante. May nais pa bang sabihin ang nasasakdal? Tanong ng hukom kay Kevin. Dahan-dahang tumayo si Kevin. Ang kanyang boses na dati ay puno ng otoridad naging isang mahinang kalos. Gusto ko lang sabihin, lumingon siya sa akin. Na mahal kita, Serena. Lahat ng ginawa ko dahil ayaw kitang mawala. Kung di kita pwedeng makuha sa paraang gusto ko, sisiguraduhin ko walang makakakuha sa'yo. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa korte. Ang kanyang pahayag ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang pag-amin sa kanyang pagkabaliw. The court finds the defendant, Kevin John Montenegro, guilty beyond reasonable doubt for the crimes of violation of RA 9262, kidnapping and attempted murder. He is hereby sentenced to reclusion perpetua. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga pisngi, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa ginhawa na sa wakas tapos na. Tapos na ang 19 na taon ng aking buhay na naging alipin ng kanyang pangalan. Ngunit bago pa mailabas ni Kevin ng mga polis, huminto siya sa harap ko. Ang mga gwardya pilit siyang hinihila pero nagpupumigla siya para lang makabulong sa akin. Akala mo ba malaya ka na? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisig. Nasa ilalim pa rin ng kama mo ang mga multo ko, Serena.
Kahit saan ka pumunta, maririnig mong boses ko. Hindi ka makakalimot? Hindi ako kumibo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata nang walang kahit anong emosyon. Mali ka, Kevin. Ang nakikita mo sa harap mo ay hindi ng asawa mo. Ang nakikita mo ay ang babaeng nagpabagsak sa'yo. Ikaw ang makakalimutan ng mundo habang ako magsisimula palang mabuhay. Kinaladkad siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang sigaw, unti-unting naglaho sa pasilyo. Nang makalabas ako ng courtroom, sinalubong ako ni Aling Marta at ng aking kapatid na si Rico. Niyakap nila ako na mahigpit. Sa malayo nakita ko ang aking ama, nakaupo sa wheelchair, nakangiti habang may luha sa mga mata. Ligtas na tayo, Serena, sabi ni Rico. Tumango ako, ngunit sa likod ng aking isipan, alam kong may isa pang hakbang na kailangan gawin. Kailangan kong bumalik sa mansyon, di para manirahan, kundi para tuluyang ibaon ang nakaraan. Tumayo ako sa tapat ng malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Montenegro. Ilang buwan na lamang ang nakalipas, ang gate na ito ay tila pangila isang halimaw na handa akong lamunin. Ngunit ngayon, sa ilalim ng tirik na araw, isa na lamang itong kinakalawang na istruktura. Ang mansyon ay nakasekwester na ng gobyerno dahil sa mga ilegal na yaman ng pamilya. Sigurado ka ba na gusto mong pumasok? Serena? Tanong ni Attorney Salcedo na nasa tabi ko. Kailangan, attorney, para sa huling pagkakataon? Sagot ko, bitbit ang isang maliit na bag pagpasok sa loob. Ang amoy na alikabok at pagkabulok na bumati sa akin. Wala nang mga mamahaling gamit. Karamihan kinuha na bilang ebidensya o hinakot na ng mga otoridad. Umakyat ako sa ikalawang palapag, patungo sa silid na naging saksi ng aking pinakamalalim na pighati. Huminto ako sa tapat ng pinto. Huminga ako ng malalim bago to binuksan. Nandan pa rin ang kama. Ang kama kung saan itinali ni Kevin ang aking kaluluwa. Ang salamin kung saan gabi-gabi kong tinitingnan ang aking mga pasa. Lumapit ako sa bintana. Ang bintanang tinalunan ko para makuha ang aking kalayaan. Sa sulok ng kwarto nakita ko ang isang maliit na bagay. Isang punit na piraso ng aking damit na may bakas pa ng dugo. Dinampot ko ito. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako naiiyak. Ang nararamdaman ko na lamang ay isang malalim na katahimikan. Serena San Miguel, bulong ko sa aking sarili. Tapos na ang pagiging Serena Montenegro? Kinuha ko ang isang lighter sa aking bulsa. Sinindihan ko ang piraso ng tela na pinapanood tong tupikin ng apoy sa loob ng isang metal na basurahan. Ang usok nito ay tila mga huling bakas ng kademonyohan ni Kevin na unti-unting naglalaho sa hangin. Bumaba ako at lumabas sa mansyon. Sa labas, naghihintay si Aling Marta, ang aking ama at ang aking mga kapatid. Nakita ko ang bagong pag-asa sa kanilang mga mata. Ang aking ama ay unti-unti nang bumubuti ang kalusugan at si Rico ay nakabalik na sa pag-aaral sa ilalim ng bagong scholarship. Saan tayo ngayon, anak? Tanong ni tatay habang hinahawakan ang aking kamay. Sa malayo, tay, sa lugar kung saan walang nakakakilala sa apelidong Montenegro. Sa lugar kung saan pwede akong maging ako ulit? Sagot ko ng may ngiti. Bago kami sumakay ng sasakyan, tumingin ako sa huling pagkakataon sa mansyon. Isang balita ang natanggap ko kaninang umaga mula kay Attorney Salcedo. Si Kevin, sa loob ng kulungan, ay dinala sa mental facility dahil sa tuluyang pagkawala ng katinoan. Ang kanyang huling alas, ang pananakot na hindi ako makakalimot ay bumalik sa kanya. Siya ang hindi makakalimot sa kanyang mga nagawang kasalanan habang ako'y handa ng magpatuloy. 19 na taong gulang ako noon nang angkinin niya ang katawan ko, ngunit sa edad na 20, binalik ko sa aking sarili ang aking buhay. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, binuksan ko ang bintana. Ang hangin ng kalayaan ay humahaplos sa aking buhok. Wala nang bigat sa aking dibdib. Wala nang takot sa aking puso. Ang kwento ni Serena San Miguel ay nagsimula sa isang hagulgol, ngunit magtatapos to sa isang matamis na ngiti. Ako si Serena, hindi na biktima, kundi isang survivor at ang bukas ay akin na. 2 taon nang lumipas. Nakatayo ako sa gitna ng isang maliit na bukirin sa aming probinsya. Ang hangin ay amoy sariwang damo at basang lupa, malayo sa amoy ng alak at sigarilyo na dati nagpapahinto sa aking paghinga. Suot ko ang isang simpleng puting bestida at ang aking buhok ay malayang sumasabay sa ihip ng hangin.
Dahan-dahan kong hinaplos ang aking braso. Wala na ang mga pasa na kulay ube. Ang tanging natitira ay ang maliliit na peklat na halos hindi na mapansin. Mga pilat na nagsisilbing medalya ng aking pagkapanalo. Ate Serena, tara na, kakain na tayo? Tawag ni Rico mula sa aming bagong bahay. Hindi to kasing laki ng mansyon pero dito, ang bawat sulok ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Sa kabilang dako ng beranda nakaupo si tatay, maayos na ang pangangatawan at masiglang nakikipagkwentuhan kay Aling Marta. Pinili ni Aling Marta na sumama sa amin. Ang sabi niya, kami ang itinuturing niyang pamilya. Siya ang naging sandigan ko sa mga gabi na binabangungot pa rin ako ng nakaraan. Nitong mga nakaraang buwan ay naging abala ko sa pagpapatakbo ng isang foundation para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso. Ang Silungan ni Serena, isang lugar kung saan hindi kailangan matakot ang sinuman na magsalita. Sa bawat babaeng natutulungan kong makatakas, nararamdaman ko ang unti-unting pagkakabuo ng mga basag na bahagi ng aking pagkatao. Isang sulat ang dumating kaninang umaga mula kay Attorney Salcedo. Binalita niyang tuluyan ng nabuwag ang imperyo ng mga Montenegro. Ang kanilang mga ari-arian na ipamahagi na sa mga biktima ng kanilang iligal na gawain. Tungkol naman kay Kevin, nanatili siya sa loob ng isang psychiatric ward. Sinasabing gabi-gabi raw tong sumisigaw, humingi ng tawad sa mga aninong siya mismo ang lumikha. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Dati tinatanong ko ang langit, hanggang kailan ko dadanasin ang pagiging asawa niya? Ngayon, ang tanging tanong ko lamang ay kung ano pa ang magandang bagay na maaari kong gawin sa aking kalagayan. Hindi madali ang paghilom. May mga gabi pa rin nagigising akong nanginginig at akala ko'y nararamdaman ko ang bigat ng kanyang kamay. Pero sa tuwing mangyayari yon, tinitingnan ko ang aking mga palad. Malinis, malaya at makapangyarihan. Hindi na akong batang 19 na taong gulang na ibinenta para sa utang. Ako na si Serena San Miguel, 21 taong gulang, isang guro, isang anak at isang babaeng may hawak ng sarili niyang tadhana. Humakbang ako patungo sa hapagkainan, kung saan naghihintay ang pamilya ko. Sa bawat hakbang nararamdaman ko ang tibay ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang gintong hawla ay tuluyan ng naging alabok at sa ibabaw ng alabok na iyan, isang bagong buhay ang sumibol. Isang buhay na kailanman ay hindi na muling makukulong. 5 taon matapos ang pinalnahatol, isang maulan na hapon na makatanggap ako ng isang brown envelope mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Galing to sa administrator ng pasilidad kung saan inilagay si Kevin bago siya tuluyang pumanaw dahil sa komplikasyon sa kalusugan at panghihina ng isip. Sa loob ng envelope, may isang piraso ng papel, gusot, may mga mantsa ng tuyong luha at halatang pilit na isinusulat ng isang kamay na nanginginig. Ito ang huling liham ni Kevin Montenegro. Serena, hindi ko alam kung makakarating to sa'yo o kung gugustuhin mo pang basahin ang anumang galing sa akin. Sa bawat pader na tinitingnan ko rito ang mukha mong nakikita ko, pero hindi ito ang mukha ng Serena na sinaktan ko. Ito ang mukha ng Serena na malaya. Napanaginipan kita kagabi. Nakasuot ka ng puti at tumatakbo ka sa isang malawak na bukid. Gusto kitang habulin pero hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Doon ko naintindihan hindi pala ikaw ang kinulong ko. Ako ang kinulong ng sarili kong kadiliman. Inakala ko na ang pag-angkin sa iyo ang magliligtas sa akin mula sa kalupitan ng sarili kong ama, pero naging katulad lang pala ko niya. Patawad. Alam kong ang salitang ito ay kulang pa sa bawat latay, bawat pasa, at bawat gabing pinatay ko ang iyong pag-asa. Hindi ko hinihinging patawarin mo ko para gumaan ang loob ko. Sinusulat ko to dahil gusto ko na malaman mo na sa huling sandali ng katinoan ko, ikaw ang tanging liwanag na nakita ko. Serena, huwag mo nang lingunin ang nakaraan. Sunugin mo ang liham na ito gaya ng pagkakasunog sa mansyon. Malaya ka na. At sa wakas, palalayain ko na rin ang alaala mo sa isipan ko. Paalam, Kevin. Tiningnan ko ang liham ng matagal. Walang galit na sumiklab sa puso ko. Wala ring awa. Ang nararamdaman ko lamang ay isang malalim na pagtanggap. Ang lalaking sumira sa akin ay wala na, at ang huling bakas ng kanyang kapangyarihan ay ang pirasong papel na ito.
Lumakad ako patungo sa lababo sa aming kusina. Gaya ng ginawa ko sa mansyon noon, kinuha ko ang isang lighter. Pinanood ko na lamunin ng apoy ang bawat salita na isinulat ni Kevin. Ang abo nahulog sa sink at dahan-dahang inanod ng tubig. "Sino yan, Mommy?" Isang maliit na boses ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Lumingon ako at nakitang isang batang babae na may malalaking mata at kulot na buhok, si Hope, ang batang ampon ko mula sa foundation. Siya ang bata na nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangan na maging masakit. "Wala lang anak, isang lumang basura lang na kailangan itapon," ngiti ko sa kanya. Binuhat ko si Hope at hinalikan sa noo. "Tara na, magluluto pa tayo ng paborito mong pansit para sa birthday ni Lolo." Sa wakas, sa labas tumila ng ulan. Isang bahaghari ang nabuo sa langit ng aming probinsya. Ang liham ni Kevin ay hindi naging dahilan ng aking pagbabalik sa nakaraan. Ito ang naging pinal na tuldok sa isang librong matagal ko nang isinara. Ngayon, ang tanging kwentong isusulat ko ay ang kwento namin ni Hope, ni Tatay, at ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang dilim ay wala na. Ang natitira na lang ay liwanag ng isang bagong umaga. Ang kwento ni Serena at Kevin ay hindi lamang isang naratibo ng pang-aabuso, kundi isang malalim na refleksyon ng realidad at katatagan ng loob. Narito ang mga pangunahing aral at mensahe na hatid ng kwentong ito. Ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaan ay hindi lamang pisikal na pag-alis sa isang mapang-aping lugar. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa isipan at pagpapasya. Pinatunayan ni Serena na kahit gaano ka katagal makulong sa takot, may kakayahan ka pa ring bumangon sa oras ng magpasya ka na sapat ng sakit at karapat-dapat kang mabuhay ng payapa. Ang pag-ibig hindi nananakit. Isang malaking babala ang kwento laban sa maling konsepto ng pag-ibig. Ang pag-ibig hindi pag-aari, hindi kontrol at lalong hindi pananakit. Ang ginawa ni Kevin ay hindi pagmamahal kundi obsession at pagkauhaw sa kapangyarihan. Ang mensahe nito, huwag kailanman ituturing na paglalambing o normal ang anumang uri ng karahasan sa loob ng isang relasyon. Ang lakas ng boses ng biktima. Sa simula, si Serena ay tahimik at sunod-sunuran dahil sa takot. Ngunit nang gamitin niya ang kanyang boses sa pamamagitan ng video at testimonya, gumuho ang imperyo ng mga Montenegro. Pinapaalala nito na ang katotohanan ay may sariling lakas na kayang pumatay sa pinakamalaking kasinungalingan, basta't may lakas ng loob na magsalita. Hindi ka nag-iisa. Ang kahalagahan ng support system. Hindi makalaya si Serena kung wala ang tulong ni na Aling Marta, Attorney Salcedo at Dante. Ang aral dito, huwag matakot tumingin ng tulong. Sa labas ng iyong madilim na sitwasyon, may mga taong handang maging tulay mo patungo sa liwanag. Ang paghingi ng saklolo ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng katapangan. Ang hustisya ay higit sa paghihiganti. Sa huling bahagi, pinili ni Serena na huwag barilin si Kevin kahit may pagkakataon siya. Pinili niya ang batas at ang tamang proseso. Ang aral dito ay ang paghilom ay hindi nakukuha sa pagiging katulad ng iyong kaaway. Ang tunay na hustisya ay ang makitang nagbabayad ang nagkasala habang ikaw ay namumuhay ng masaya at marangal. Ang pag-asa sa bagong simula. Pinapakita ng epilogo na may buhay pagkatapos ng trauma. Ang mga latay at peklat ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi tanda ng iyong tagumpay. Maaaring baguhin ng isang tao ang kanyang tadhana. Hindi ka tinatapos ng iyong masakit na kahapon. Ang pinakamalakas sa sandata laban sa isang mapang-api ay hindi galit, kundi ang pagpapasya ng biktima na di na siya muling magiging biktima. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.